At saka lagi ko nga pala sinasabi mga Tomodachi, ang pagsampa sa cruise ship o ang pagtatrabaho sa barko, ano ba yung ilang tips para ka makasurvive? Magbaon ka ng balde-baldeng pasensya. Kung ang pasensya mo ay 10 balde, bakit 20 mga Tomodachi? 20, 30 balde, 50 balde na pasensya, yung hindi nauubos. Sabi nga, yung unlimited, yung refillable, yung hindi nauubos mga Tomodachi na pasensya. Dahil pagdating mo sa cruise ship, sa barko, iba-ibang attitude, iba't ibang ugali ang iyong makakasalamuha mga Tomodachi. Bawal dito ang mainit ng ulo sa cruise ship mga Tomodachi. Sa 2 dekada ko dito sa barko, yan yung aking laging pwedeng ibahagi sa inyo. Yung mahabang pasensya, yung hindi nauubos. Yan lamang sapat na mga Tomodachi. Kasi alam mo, kung ikaw ay maigsi ang pasensya mo, maigsi ang PC mo, madali kang mapikon, kung mapapaaway ka, mapapauwi ka, hindi mo matatapos ang iyong kontrata. Kaya yan ay base sa aking karanasan, kailangan mahaba ang pasensya mo upang yung mga hindi ka nais-nais na bagay ay iyong mapaglampasan. Dahil dito sa cruise ship o sa barko, bawal ang mahina dito. Kailangan matapang ka dito mga Tomodachi. Kailangan makasurvive ka sa unang kontrata mo, sa pangalawang kontrata mo, para sa ating pamilya. Para sa ating pamilya nag-iintay sa ating pag-uwi ng Pilipinas. Alam mo mga Tomodachi, kapag sumahod na tayo dito, o kaya dumating yung time na sumahod ka na, lahat ng pagod mo, tanggal yan, mawala. Dahil yung kikitain mo dito ay doble o triple kumpara mo sa Pilipinas. Ako si Tomodachi at ito ang buhay sa cruise ship. Naalala ko pa nung nag-uumpisa ako magtrabaho sa cruise ship. 2 dekada na nakakalipas ngayon mga Tomodachi nung ako nag-start na magtrabaho sa cruise ship. Nagtrabaho ako bilang isang utility muna mga Tomodachi. Naging utility tayo, tapos naging assistant waiter, hanggang naging front waiter tayo. Meron tayong pangarap na nais maabot mga Tomodachi. Kaya yung pagsampa mo o pagpunta mo sa cruise ship ay hindi biro. Kaya kailangan sinasamahan mo lagi ng dasal, dedikasyon at determinasyon para mapagtagumpayan mo o para makasurvive ka sa iyong kontrata. Kaya yung naging karanasan ko mga Tomodachi sa loob ng 2 dekada ay gusto kong i-share para sa mga Tomodachi natin na nangangarap rin na magtrabaho sa cruise ship. Hindi ako nagyayabang, gusto ko lamang ipakita ito upang makapagbigay sa inyo ng inspirasyon, i-motivate kayo. Kung nakaya ko, kaya nyo rin mga Tomodachi. Lalong lalo na sa mga baguhan o sa mga aspiring seafarer na nasa mga university pa ngayon na magga-graduate pa lang, o doon sa mga talagang may pangarap na magtrabaho sa cruise ship. Naka2 dekada ako dito sa cruise ship, napagtiyagaan ko mga Tomodachi dahil meron akong goal na nais makuha. Kailangan meron kang goal na nais makuha o kaya meron kang pangarap. Kaya kailangan focus ka doon sa iyong pangarap mga Tomodachi para makaya mo ang mga pagsubok, ang mga trials na babanggain mo pagsampa mo ng cruise ship. Kaya kailangan maging matatag tayo. Unang-una, yung dasal. Yung dasal sa itaas na i-guide lagi tayo, gabayan tayo sa ating pagtatrabaho sa cruise ship. Nais ko lamang ibahagi ito para sa ating mga aspiring seafarer. Kung nakaya ko nga, kung nakasurvive ako, kayo pa, kayang-kaya nyo mga Tomodachi. Para sa mga baguhan na aspiring seafarer na nagnanais magtrabaho sa cruise ship, ito po yung para sa inyong kaalaman mga Tomodachi. Ito nga pala yung mga ilang requirements o dokumento na kailangan yung dalahin para sa mga nagtatanong na baguhan nating mga seafarer. Unang-una, kailangan natin ng seaman book, passport, SCRB, SDST, crowd management, and crisis management. Yan yung mga initial requirements na kailangan nating dalahin bago tayo makasampa ng cruise ship. Pero bago ka makakuha ng seaman book mga Tomodachi, kumuha ka muna ng basic training o mas kilala sa tawag na SOLAS. Dahil yan yung unang dokumento na kailangan mong dalahin bago ka makakuha ng seaman book.